Okay, we have a very special vlog for today. Kumbaga parang simple reminder para po sa atin. Reminders actually. Dahil nilista ko po rito yung mga things to remind ourselves each day. It's a matter of, hindi siya steps or something para ganito, ganyan, kundi simply reminding ourselves who we really are in Christ Jesus. Kasi nakakalungkot na, nakakalimutan din natin minsan kung sino tayo kay Kristo. And with that, pumapasok ang ating mga pagkabagot, pagkabuwisit, pagkaasar, pumapasok yung pagkalungkot, insecurities. Lahat po nangyayari pag nakakalimutan natin kung sino tayo sa Panginoon. At ito po ay talagang common na po sa lahat ng Kristiyano. Lalo na kung yung ibang Kristiyano, ang na-observe ko, mga Kristiyano ngayon, parang they're not reading the Bible. That's why I'm already encouraging you to read the Word of God, the Holy Bible. Daily. Not an obligation, but as a delight. You're really delighting in the words of Jesus. You are really delighting and you are dying to know Him more. Kumbaga parang, hey, gustong-gusto ko siyang makilala pa. Di ba may kanta nga, to know you more, to know Him more, Jesus. So, yeah. Meron tayong mga reminders po dito. Yan, nilista ko dito. So, tingnan natin. Okay. So, abang tayo ay umihigop ng kape. First, ito, things to remind ourselves each day. O, di ba ang ganda? Things to remind. Remind mo lang. Ibig sabihin, bakit ba nire-remind? Dahil minsan nalilimutan. Nakakalimutan. Di ba? So, yeah. Para di ba kalimutan, let's remind ourselves each day. Okay. Things to remind ourselves each day. Okay. So, number 1, ito na. Always remember that we are free already once for all time. Tagalog, lagi po nating tatandaan na malaya na po tayo dahil kay Kristo Jesus. Okay? At ang talata natin, Galatians chapter 5 verse 1. Pakilista na lang po yon. Galatians chapter 5 verse 1. Hindi ako magbabasa ng talata pero bibigay ko sa inyo mga talata. Kasi gusto ko po kayo ang magbasa ng inyong mga Bible. Sorry sa mga asong maingay. Huwag niyo pansinin yung mga aso. Okay. Number 2. Always remember that Jesus knows what is best for us. Lagi nating alalahanin na alam ni Jesus kung ano yung makabubuti para sa atin. Jeremiah 29:11. Ito ba ay kailangan pang i-memorize yan? Diba? For I know the plans for you, mga ganun-ganun na talata, diba? So, yun ang tipong basahin na lang po ninyo. Number 3, always remember, ito, alam nyo sa limang ito yung tinuturing kong pinaka-mahalaga na dapat alam po natin. Alam ninyo. Okay, ito na rin. Nakapisi tayo eh. Ito, sa limang nakalista rito, ito yung sinuturing kong pinaka-importante na huwag lilimutin, huwag kalilimutan. Always remember our benefits from the cross of Jesus. Always remember our benefits from the cross of Jesus. Benepisyo? May benepisyo ba? Kung may benepisyo, halimbawa matagal ka nagtrabaho sa bangko, sa mga establishmento, abay syempre, may benefits kang makukuha pagdating ng iyong tinatawag na retirement o pagtanda mo. Nandiyan ang SSS, nandiyan ang pag-ibig, pero sa atin higit pa sa pag-ibig ng mundo, pag-ibig ni Kristo, meron tayo. Okay? Ako may SS ba? Meron, hindi ko hinuhulugan. Nakakatamad kasi maghulog, karaming proseso. Grabe. So, hindi ko nahulugan matagal na. Gusto niyong hulugan nyo. Joke. Okay. Meron pong benefits kasi sa, always remember, benefits from the cross of Jesus. Okay? Ito po ay matatagpuan natin sa Psalm 103 verses 2 to 5. Psalm 103, yan, verses 2
to 5. Basahin na lang po ninyo. Mga awit, 103, mga talatang 2 hanggang 5. No? Ito po yung ikaw ay pinatawad. Unang-una, pinatawad ka muna, pinagaling, pinagkalooban ng biyaya, etc. etc. Makikita po niyo doon yun. Pang-apat, always remember that Jesus, I love this, Jesus is our protection. Psalm 91 verses 1 to 2. Alam niyo, minsan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil pinagpapasalamat natin yung mga conscious tayo na, yung conscious tayo, ibig sabihin, pinagpapasalamat natin yung mga alam natin na kung saan protektahan tayo ng Diyos doon sa mga bagay na yon. Diba? May mga bagay sa buhay natin na alam natin protektahan tayo ng Diyos doon. That's why, nagpapasalamat tayo doon sa mga bagay na yon. Pero alam niyo po ba, may mga bagay din na i-protect tayo ni Jesus na hindi natin nalalaman. Di ba? May mga times, may mga things sa buhay natin na hindi mo alam, pero prinotektahan ka ng Diyos doon. Malay mo kung napunta ka roon sa isang lugar na yun, tapos nagkagulo. Pero ginawa niya, hindi kanya pinapunta roon. Di ba? Di ba, sasakay ka sa sasakyan na yun, pero na-aksidente yung sakyan, pero niloob niya na, hindi ka maano. The fact na buhay ka, maayos ka, pinoprotektahan ka ng Diyos daily. Yung mga pagkain mo, hindi mo napansin. Lalo na po kami, bumibili po kami ng pagkain sa labas. Hindi po kami nagluluto, no? So, tamad. Joke. So, bibili lang kami, siyempre, para at least maraming variety, no? So, pero yung darating sa amin yung pagkain na maayos, walang anumang chemicals na maayos sa katawan namin na hindi kami nagkakasakit, yun po ay protection ng Diyos sa atin. Diba? Itong iniinom kong kaping ito, maayos, protection yan. See? Again, ulitin ko, mahalaga po kasi ito. Meron mga bagay na conscious tayong alam natin, i-protect tayo ni Lord Jesus doon. Pero may mga things din sa buhay natin na hindi natin alam, pero pinoprotektahan tayo ng Diyos at patuloy na pinoprotektahan. We should put that here. Okay? Put that in our minds. Okay? Okay, panghuli na po ito. Always remember that in Christ, we are complete. Nako, kailangan pa ba ng ibang points? Kumpleto ka na nga eh. Matatagpuan po ito sa Colossians chapter 2 verse 9 and 10. You are complete in Him, sabi doon. Ang linaw po eh. Ang liwanag sa Bible eh. Diba? Sobrang liwanag na tsaka may gusto kong bigay na talata para po sa atin, no, na sa ating mga Kristiyano kasi, I love this, may assurance po tayo. Tingnan ninyo, buksan yung mga Bibles natin sa John chapter 5 verse 24. Okay? John chapter 5 verse 24. Okay, buksan yung mga Bibles nyo sa John 5:24. Okay? John chapter 5 verse 24 states, most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent me, ang Ama, ang Father God, okay, has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Hindi nahahatulan ang mga na kay Kristo Jesus. Yan ang pangako ng aklat na ito. Yan ang pangako ng Biblia sa atin. Hindi na po tayo hahatulan pa. Paniwalaan natin yan dahil yan po ang buong katotohanan. Mahal tayo ng Panginoong Jesus at iniingatan po niya tayo. Ira-rapture na po niya tayo anytime dahil alam niya, delubyo ang sinok. Joke. Delubyo ang darating sa mundo pagdating ng tribulation. Yung first 3.5 years, tribulation. Second and a half years, great tribulation. Ang tindi ng mga lindol dyan and so on. So yun lang po. Kape muna tayo. God.